is from the world. The world is passing away, and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa mga salitang binasa natin. Sa ulihin natin muling amen. Praise God, mga po tayo sa oras na ito. Muli isang magandang gabi sa bawat isa. Pagbati po sa pangalan nating Panginoong Hesus. At salamat sa Diyos sa muli nating pagsasama-sama sa ganitong gawain. At ako'y naniniwala na ito ay siyang buhay ng mga anak ng Diyos. Dito umiinog ang ating buhay. At kung paano ang Israel, alam nyo, ang bayan ng Israel is throughout their life at kahit man sa buong taon ng kanilang buhay, ang kanilang buhay ay umiikot sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Pagpasok ng unang buwan ng kanilang taon, yung tinatawag na kanilang sacred calendar, ay pagdating pa lamang ng ika-14 na araw ng buwan ng Nisan, the first month ng kanilang sacred calendar, ay magpapasimula na yung kanilang feast. At yung feast na yon ay hindi kagaya ng feast na ginagawa ng mga tao sa sanlibutan na kainan, inuman, at kung magkaminsan ay maraming nasasaktan, ang ilan ay namamatay dahilan sa kalasingan ng mga tao. Pero iba ang fiesta ng bayan ng Israel. Dahilan ng kanilang mga kapistahan, lahat ng ito ay may kaugnayan sa Diyos. Ito ay ang first feast na meron na ginaganap nila, ito ay paggunita ng kanilang ginawa ng Diyos nang sila inilabas ng Panginoon mula sa Egypt at sila sa loob ng mahabang panahon na sila ay naging alipin doon sa Egypt na ito, ay dumating ang panahon na sila ay inilabas ng Diyos. At yung first month ng ika-14th day ng month of Nisan is a commemoration ng Passover ng kanilang paglabas mula sa pag-alipin. At pagkatapos noon, sa sunod na araw, ay meron silang 7 days of unleavened bread at meron silang doon sa ika-16th ay meron silang first fruits. So doon umiinog. At pagkatapos, bibilang sila ng 50 days and then magkakaroon naman sila ng Feast of Weeks na tinatawag na Pentecost. At pagkatapos noon ay magpapahinga sila ng ilang buwan at pagdating ng ika-7th month ay merong Feast of the Trumpets. At sunod-sunod na mga piyesta na naman. Well, ang aking binupunto mga kapatid, ang buhay ng mga anak ng Diyos ay umiinog sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. At gayon din naman ang bawat isa sa atin. Bawat sa buong sanlinggo ay nakakaroon tayo ng 2 gawain, Miyerkules at Sunday. At yun ay ating pinakaantay at pinaghahandaan na tayo ay makaparoon sapagkat ito yung ating buhay na ating ginagawa para sa Panginoon. At di lamang ang mga gawain na ating pinaparoonan, kundi ang ating mismong pang-araw-araw na buhay na tayo ay mayroong relasyon sa ating Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran. So masabi ko na ganun ang buhay ng bawat mga anak ng Diyos na mga mananampalataya. Now, nais kong pumunta tayo sa paksa na ating pag-usapan. At ito ay mula sa verse na ating binasa, yun na rin ang aking title na gagamitin, yung verse 15 na pinakita ron, do not love the world. So, do not love the world. So, kung ating bibigyan ng pansin ang bahaging ito sa ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon, and then, kanina, ang ating MC ay ginamit yung Romans chapter 12, verse 1 hanggang verse 3, at merong isang parte doon na merong kaugnayan sa ating bahaging pag-uusapan. So pinakita rito, ito ay pagbibigay ng warning
ni Apostol Juan sa mga alagad, sa mga mananampalataya. Dahilan si Juan, ang book of 1 John, ang epistle na ito ng 1st, 2nd, and 3rd John ay sinulat ito ng walang iba kundi si John the Beloved, na siyang sumulat ng may akda ng Gospel of John at siya rin ang may akda ng Book of Revelation. So siya ang nag-iisa na sumulat ng ganitong bagay, at isa sa kanyang tema na pinapakita rito ay mababasa natin kung paano ito merong kaugnayan sa mga dahilan siya ang author. So makikita ninyo yung estilo ng kanyang pagsulat at ilan pang mga bagay na ating mapapansin. Kung babasahin ninyo ang Book of John, ay siya ang kakaiba na isa sa mga tinatawag na mga evangelist na nangusap tungkol sa ating Panginoon, ngunit sa kakaibang bagay. So, bawat may akda, bawat si Matthew, si Mark, si Luke, at si John, ay halos ang narrative nila ay pare-parehong buhay ni Kristo. Pero hindi mo pwedeng sabihin, pag nabasa mo Matthew, ay alam ko na rin ang Mark, ang Luke, at ang John. Kundi makikita natin, bagamat ang kanilang focus ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang narrative nila ay may kinalaman sa life, ministry, death, suffering, death, and resurrection of Jesus Christ. Ngunit bawat isa kanila ay mayroon silang kanikanyang forte ng kanilang pagsulat sa mga aklat ito. Alam nyo, ako ay mahilig ako makinig ng ilang mga mangaral tungkol sa ilang mga bagay. At meron ako isang mangaral na pinapakinggan at diniscuss niya ang Book of Mark. At kanyang pinakita roon na minsan napakasimple ng ating pagtingin sa Book of Mark. Pero alam niyo ba na sa panahon na isinulat ang Book of Mark, ito ay sa panahon ng persecution ng mga mananampalataya. Ito ay sa panahon ng persecution. So, hindi natin alam ang lubos na kasaysayan ng Biblia na ating binabasa. Hindi natin alam kung ano ang mga nasa likod ng bagay na ito, yung pinagdaanan ng mga mananampalataya, ng mga author sa panahon ng kanilang sinusulat ang ganitong bagay. Ngunit sometimes we just take it so lightly kapag tayo nagbabasa ng banal na kasulatan at ito ay parang ibinibilang lamang natin na kagaya ng mga ordinaryong aklat. Ngunit hindi po, mga kapatid. Alam niyo ba na ang mga aklat na ito, ang mga sulat na ito na naisulat, ito ay pinagbuwisan ng buhay ng mga mananampalataya. Ito ay pinagbuwisan ng buhay, at kung mapapansin ninyo ang ilan sa ang pangungusap sa sulat ni Apostol Pedro sa mga unang sulat niya, pansinin ninyo lamang, bibigyan ko lamang kayo ng ilang mga insight para makita natin yung mga pangyayaring ito. So sa 1 Peter chapter 1 verse 1, ay pinakita rito ni Apostol Pedro, sabi niya, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, who are chosen. Mapapansin ninyo na ang mga sinusulatan ni Apostol Pedro dito, ang sulat niyang ito ay pinapadala niya sa mga mananampalataya na sila ay nangalat sa iba't ibang lugar. Bakit sila nangalat? Because of the persecution. They are residing aliens, pinakita riyan, sila ay mga strangers sa kanilang mga lugar, na disperse sila sa iba't ibang mga dako. Ang ilan ay puntang Pontus, sa Galatia, Cappadocia, sa Asia, sa ilang mga lugar. At
Pinapakita ko na ito ang kondisyon ng mga mananampalataya sa panahong yun. At ganito nila sinusulatan. So ngayon mga kapatid, ang buhay natin ay mas napakasarap, mas napakagaan kumpara sa mga unang mga Kristiyano. Tayo ngayon ay malayang nakakaparito sa gawain, malayang nakakaawid, nakakasamba, pero sa panahong yun, sila ay totoong natupad yung sinabi ni Jude sa kanyang sulat na sila ay nakikipagbaka para sa kanilang pananampalataya. They contend for the faith. Sila ay naninindigan para sa kanilang pananampalataya. Pero sabi pa nga ng ilan, ang ilan sa mga Kristiyano ay minsan ay mawala lamang ng trabaho, ay tumatalikod na sa paglilingkod. Ang ilan ay wala lamang makain, ngunit ang mga mananampalataya sa unang panahon ay walang anumang nagawang isulat ni Apostol Pablo sa kanyang epistle sa Book of Romans. Sabi niya, walang anumang bagay ang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Walang kahubaran, walang persecution, walang gobyerno, walang anumang pamunuan na pwedeng maghiwalay sa paglilingkod nila sa Panginoon. So ganun sila katibay sa bagay na kanilang sinasampalatayanan sapagkat ito ay kapahayagan para sa kanila. Hindi lamang ito basta kwento na kanilang pinaniwalaan. Alam nila na ito ay katotohanan at alam nila ito ay may kalalaman sa tinatawag na layunin ng ating Panginoon. Now, let's go back or ating pasimulan ng ating pagbibigay ng talakay sa bahaging ito ng 1 John chapter 2. Sabi ng verse na ito ay sabi ni John, do not love the world. Pinakita niya ang ganitong warning. Sabi niya, do not love the world. Do not love the world, neither nor the things in the world. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Sa wikang Tagalog, sabi, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mundo, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So let's dwell first in this verse ng verse 15. Pinakita roon na sabi niya, do not love the world. Sa ating panahon, yung salitang love ay masyadong naging mababaw at palasak. Diba? Yung salitang love ay naging napakababaw. Minsan sabi nila, I love ice cream. Diba? So, I love ganito. So, pinapakita na ginagamit yung love. Pero, alam niyo ba yung salita rito na salitang kung sa wikang Ingles, yung salitang do not love the world. Kung titingnan natin ang bahaging ito na pinapakita ni Apostle Juan sa kanyang pangungusap, pinakita niya na sa King James Version, love not the world. Kung ita-translate natin, tingnan natin King James. Sabi ng King James, love not the world. Yung salitang love na ginamit diyan ay ang salitang agapaw. Alam niyo ba na yung salitang agapaw ito ay dinidescribe sa pag-ibig ng Diyos. Diba? Kung ang yung salitang agapaw diyan ay sabi niya, pinapakita roon na love not the world, yung salitang love diyan ay ang Greek word na salitang agapaw na siyang ginagamit para i-describe ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng Diyos. At dito pinapakita na sabi niya, kung ita-translate ko yung salitang love na ito sa agapaw, ibig sabihin,
agapaw not the world. Now, ang punto ko na pinapakita ay huwag mong ibigin ang sanlibutan na kagaya ng pag-ibig mo sa Diyos. Yun ang pinapakita rito. Dahilan ang salitang love diyan ay agapaw. So, pinapakita na huwag mong ibigin ang sanlibutan na kagaya ng pag-ibig sa Diyos sapagkat yung ganitong klaseng pag-ibig ay para sa Diyos lamang. You get the point? So, ibig sabihin ang pag-ibig na ito, ang pag-ibig na agapaw na pinapakita rito ay hindi ito applicable, hindi ito dapat i-apply sa pag-ibig sa sanlibutan. So, pinapakita niya na huwag mong ibigin ang sanlibutan na kagaya. So, ulitin ko yung pinapakita ko kanina, ang ganitong klaseng pag-ibig ay sa Diyos lamang dapat ibigay. Kung ating titingnan ay pinapakita na alam niyo ba na isa sa unang kautusan ay pinakita rito ng Exodus chapter 20. Ito ay may kinalaman sa the first commandment. Among the 10 commandments, the first commandment ay yung tinatawag na chapter 20 verse 3. Sabi ng verse 3, "You shall have no other gods before me." That's the first commandment. Ito yung pinakaunang commandment. At ang ating Panginoong Hesus ay tinanong ng isa sa mga eskriba sa aklat ng Mark chapter 10, ay tinanong siya ng ganitong pangungusap dito sa Mark chapter 10. Habang ang isang scribe ay tinanong siya ng ganitong pangungusap. It's Mark chapter 12, brother. It's Mark chapter 12. Sabi ng Mark chapter 12, dito sa verse 30. Verse 28. And one of the scribes came, sabi rito, and one of the scribes came and heard them arguing and recognizing that he had answered them well and asked him, "What commandment is the foremost of all?" Tinanong siya ng isang eskriba. Ang eskriba po, mga kapatid, ay sila ay mga nagta-translate ng law. Sila yung sumusulat ng kautusan. So parang sila ang nagta-translate o nagsusulat nito o scribe o sumusulat. Tinanong siya, sabi niya, ang tanong sa kanya, ano ang pinaka-pangunahing kautusan? Well, napakahusay ng sagot ng ating Panginoon. And Jesus answered, verse 29, and Jesus answered, "The foremost is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." Ang ating Panginoon ay hindi mo siya mapaglalalangan pag pinag-usapan sa kautusan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat siya ang salita na nahayag. He's the Word of God made manifest. At ang ating Panginoon, nang siya ay tanungin ng isang doktor ng kasulatan, isang doctor of the law, ay ang ating Panginoon ay mabilis siyang pumunta doon sa Deuteronomy chapter 6. At sabi niya roon, "The foremost is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." And verse 30,
And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. This is the first and foremost, sabi ng ating Panginoon. Ito ang pinakapangunahin at pinakamahalagang kautusan. Na sabi niya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng iyong buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, at buong kalakasan. Ibig sabihin, ito ang kabuuan ng isang tao. Ang tao ay merong ang kanyang puso na siyang pinaka-sentro ng affection ng isang tao, ang kanyang kaluluwa na naroon ang faculty ng kanyang kaisipan, ang kanyang memory, ang kanyang affection, ang kanyang conscience, ang kanyang emotion, ay naroon sa bahaging yon. At sabi niya, at ang kanyang kaisipan, nandun na rin yung mind and heart. At sabi niya, at ng buong kanyang kalakasan. With all your strength. And the second is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. See, at nang marinig ito ng isang eskriba, sila ay napayapa sila at sila ay napatigil. So may kita natin na yung salitang love not the world ay pinapakita ko kanina na ang pag-ibig na ito ay hindi pwedeng ibigay sa kanino man, kundi ito ay para sa Diyos lamang. Naalala ko ang ating Panginoon nang siya ay tuksuhin ng kaaway o ng unang tukso sa kanya. Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito sapagkat ang ating Panginoon, that time siya ay fasting ng 40 days, hindi kumakain sa loob ng 40 araw. At nang siya ay ika-40 araw, siya ay tinukso ng kaaway. Sabi ni Satanas sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit ang ating Panginoon ay bumalik uli siya sa kautusan at sabi niya, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At siya ay tinukso sa pangalawang pagkataon. Sabi niya, dinala siya sa taluktok ng templo. At sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sa taluktok ng templong ito. At nasusulat, nasabi niya na susugo niya ang kanyang mga anghel at iingatan kanya upang huwag matisod ang iyong mga paa sa bato. At sabi ng ating Panginoon, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. At sa pangatlong pagkakataon, siya ay dinala at pinakita sa kanya ang lahat ng mga kalawalatian, kayamanan sa ibabaw ng mundong ito. At ang kanyang, sabi ng kaaway, sabi niya, lahat ng yan, lahat ng karangalan, lahat ng kalawalatian yan ay ibibigay ko sa iyo sapagkat ito'y binigay sa akin, pinagkaloob sa akin. Ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay luluhod at sasamba sa aking harapan. At ang sabi ng ating Panginoon, wala kang nasusulat, wala kang ibang sasambahin at paglilingkuran, kundi ang Panginoon mong Diyos lamang. So in-address niya na ang lahat ng bagay na kanyang hinihiling at tukso na pinapakita sa kanya ay walang ibang pwede siyang paglagakan ng mga bagay na kanyang hinihiling, kundi tanging para sa Diyos lamang. See? So makikita natin na ang klase ng pag-ibig na ito na dapat hindi ibigay sa kanino man na ito'y para sa Diyos lamang. Now, tingnan natin ang sumunod na mga pangungusap doon sa bahaging iyon. Dahilan pinapakita rito ni John, sabi niya, do not love the world. So I hope nakuha niyo yung kaisipang ito. Huwag mong ibigin ang sanlibutan. Huwag mong ibigay ang pag-ibig sa sanlibutan na kagaya ng pag-ibig sa Diyos sapagkat ito ay para sa Kanya lamang.
ni ang mga bagay na narito sa sanlibutan. Kahit man yung mga bagay na narito sa mundong ito, see, yung lahat ng mga bagay na narito sa mundong ito, sapagkat sa kanyang pangungusap, if any man loves the world, the love of the Father is not in him. Kapag iibigin ng tao ang mundong ito, ang presenteng sanlibutan ito, sabi niya, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. Alam niyo ba na ang isa sa pinapakita rito, ang banal na kasulatan na nagsasabi, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay isang Diyos na mapanibughuin. Sa siyang ginamit yung salitang mapanibughuin. Pero yung tinatawag na mapanibughuing Diyos sa mas mababaw na termino ay siloso, pero yung kanyang pagiging siloso hindi kagaya ng isang lalaking siloso na may makita lamang na tumingin ay nagagalit na siya. Ang tinatawag na ang Diyos na mapanibughuin ay pinapakita dito na ang tanging pinakamataas na bagay na pwedeng ibigay ng isang tao ay dapat sa Diyos niya ibibigay lamang. At kung hindi gayon, ay sabi rito, the love of the Father is not in Him. Alam niyo ba kung ano ang magiging karanasan ng isang tao na ang pag-ibig ng Ama ay nasa Kanya? Well, tingnan natin ang sinasabi ng aklat ng John chapter 14. Sa pangungusap dito ng ating Panginoon, sa verse 15, pinakita niya yung pangungusap na ito, if you love me, you will keep my commandments. And then, sabi rito ng mga sumunod na pangungusap, verse 21, tingnan natin ang verse 21. Sa verse 21, sabi rito, he who has my commandment, dahilan ang paraan, mga kapatid, ang paraan ng pagpapakita natin ng pag-ibig sa Diyos ay hindi ito sa tinatawag na damdamin lamang. Hindi ito sinasabi natin, alam ng Diyos, buksan niya ang aking puso ay alam niya na ako ay umiibig sa Kanya. Well, ang pamantayan ng Diyos sa tinatawag na pag-ibig ng isang tao sa Diyos ay hindi anumang bagay na damdamin. Kundi ang verse 15, balikan natin yung verse 15, sabi niya, if you love me, you will keep my commandments. Ito ang pamantayan ng pagpapakita ng isang tao ng kanyang pag-ibig at pagmamahal sa Diyos. If you love me, you will keep my commandments. At sabi ng verse 21, he who has my commandments and keeps them. Sila na meron ng aking kautusan o tumanggap ng aking kautusan at iniingatan ito, then, them is the one who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. So pinakita riyan, basahin nga natin sa wikang Tagalog. Sila ang mayroon ng aking mga utos at tumutupad ng mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At siyang umiibig sa akin at umiibig sa akin, ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. At ang sino mang ibigin ng Ama, nung sabi riyan, at sabi niya, umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ako'y magpapakahayag sa Kanya. So ito yung maranasan ng isang tao na ang pag-ibig ng Diyos
ay naroon sa kanya. Sino man ang tao na merong na magtataglay ng ganitong ng pag-ibig ng Ama, alam niyo, ang isa sa bagay na unang-unang kanyang maranasan ay ang pagpapakilala ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang kanyang makilala ang Panginoon. Sabi ng verse na ito na sa Wikang English, sabi niya, He who loves me will be loved by my Father. He who loves me will be loved by my Father. This is the love of the Father. And I will love him and will disclose myself to him. Ito'y pagbubukas, kanyang pagbubuksan ang kanyang sarili. Alam niyo ba, ang tao ay maraming tao na patuloy silang naghahanap para ma-discover nila ang Diyos. Pero alam nyo, kahit ubusin ng isang tao ang kanyang mga resources para sa paghahanap at pagsasaliksik sa Diyos, ay merong isang bagay na pamantayan ang Diyos, mga kapatid. Tingnan natin ang aklat ng Matthew. Matthew chapter 11. Wika ng ating Panginoon sa pangungusap na ito. Sabi rito, verse 27. Sabi rito ng verse 27, pataas natin sa verse 25. At that time, Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, and you have hidden these things from the wise and intelligent, and have revealed them to infants. Sa mga sanggol. Sabi niya, ako'y nagpupuri sa iyo, aking Ama, ng langit at ng lupa, sapagkat inilihim mo ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi niya, ay na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at mga matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggo. Inilihim mo sa kabila ng mga tao ay matalino, ang talino pala ay hindi guarantee na ang Diyos ay makikilala niya. Hindi garantiya na ang isang tao ay marunong, isa siyang genius, isa siyang mataas ang kanyang IQ, ay hindi ito pamantayan na makikilala niya ang Diyos. Dahilan pwede ang Diyos ay ilingid niya ang kanyang sarili sa mga tinatawag na matatalinong ito. Yan ang dahilan, naalala ko, ang sinabi ni Apostol Pablo, sabi niya, masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, na hindi maraming marunong, hindi maraming malalakas, makapangyarihan ang tinawag ng Diyos, kundi tinawag ng Diyos sila na mga dukha, mga walang pinag-aralan sa ibabaw ng salimutan for the purpose, sabi niya, upang hiyain niya ang mga taong marunong. Upang hiyain niya, tinawag niya mga mahina na walang kalakasan upang hiyain niya ang mga taong nagmamalaki sa kanilang kalakasan. Na ang purpose nito ay sa kanila mahayag ang kalakasan ng Diyos. Sa kanila mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon na dito ay hindi sila magpupuri o magmamalaki sa kanilang sariling lakas, kundi pupurihin nila ang Diyos sapagkat sila ay tinulungan ng Panginoon ng kanyang kalakasan. So sabi rito, yes, Father, for this way was pleasing in your sight. Ang ganitong paraan ay nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. All things have been handed over me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and nor does anyone know the Father except the Son, and anyone to whom the Son wills to reveal Him. Well, sabi sa Tagalog, pinakita yan, na sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng Ama. At sino may hindi makakilala sa anak, kundi ang Ama,
At sino may hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak at yaong ibigin pagpahayagan ng anak. Kung sino ang kanyang ibigin. So hindi ito guarantee ang anumang karunungan ng sino man, ngunit ang sino man na lumalapit sa ating Panginoon at nagpapakumbaba sa kanyang sarili, hindi siya nagtitiwala sa kanyang sariling karunungan, kalakasan, at anumang bagay. Well, sabi rito, sino man ang kanyang ibiging pagpapahayagan. So, ito yung makikita natin, this is the first and foremost na benefits o maranasan ng isang taong ang pag-ibig ng Ama ay naroon sa kanya. The love of the Father was in Him, at ito ay ang pagpapakilala ng Panginoon sa isang lingkod ng Diyos. Well, mga kapatid, it is a blessed thing na kapag ang Panginoon ay nagpakahayag sa isang tao. At ito yung mimithi ni Apostol Pablo sa kanyang pangungusap. Na sabi niya, handa kong iwanan lahat, ipagpalitan lahat ng bagay alang-alang lamang sa karunungan ng Panginoon. Ang tinatawag niya ay ang makilala ang Panginoon ng lubusan sa kanyang buhay. So, now, tingnan natin ang bahaging ito. Dahilan doon sa 1 John na ating binibigyan ng pansin kanina, ang unang pinakamahalagang bagay na sabi niya, huwag mong ibigin ang sanlibutan, dahilan ng pag-ibig na ito ay dapat sa Diyos lamang ibigay. At sabi niya, sino man ang iibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa kanya. So siya ay madideprive sa lahat ng mga bagay. At pinakita rito, sabi niya, for all there is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the boastful pride of life, it is not from the Father, but is from the world. Ang pita ng mata, ang pita ng laman, yung tinatawag na masamang pita o nasa ng laman, ang pita ng mata at ang kapalaluan sa buhay, lahat ng ito ay hindi sa Ama, kundi ito ay sa sanlibutan. Now, alam nyo, ang isang bagay na ating nais ko pang bigyan ng pansin sa bahaging ito. Dahilan, alam nyo, gagaya ng sinabi ko kanina, this is a warning. Ito ay warning na ibinibigay ni Apostol Juan sa mga mananampalataya na sabi niya, do not love the world. At alam niyo, meron isang talata na sinabi naman ni Apostol Santiago. James chapter 4. Sabi niya rito sa James chapter 4. So kung si Apostol Pablo, or rather si Apostol Juan, ay nangusap na siya na sabi niya, agapaw not the world. Do not give this kind of love to the world. Si Santiago naman, ay nangusap siya sa James chapter 4. Sa verse 4, ay pinakita niya ang ganitong bagay. Sabi niya, ginamit niya yung salita rito, you adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore, whosoever wishes to be a friend of the world, make himself an enemy of God. Tingnan natin sa Tagalog. Sabi riyan, kayong mga ginamit yung salitang mga ngalunya. Kayong mga ngalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? At sabi niya, sino mang nag-iibig
o mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay magiging kaaway ng Diyos. Nang mapapansin natin, ginamit yung salitang mangangalo niya o adulterers or adulteresses. Sa King James Version, pinakita rito yung dalawang address na kapwa babae at lalaki. Sa King James Version, ye adulterers and adulteresses, you know not that friendship of the world is enmity with God. Ginamit dito yung salitang pakikipagkaibigan. Yung ilan ay nagsasabi, hindi ka naman siya iniibig talaga ng lubusan, nakikipagkaibigan lamang ako sa kanya. Alam niyo mga kapatid, sa kaaway ay hindi mo siya pwedeng paglaruan. Dahilan, pag pinag-usapan sa labanan, ay wala ritong kaikaibigan. Dahilan, ginamit dito yung salitang pakikipagkaibigan. You know, sa ating panahon ay minsan tinitingnan ko yung salitang, excuse me sa term na ito, ay yung, sa wikang Ingles ay yung salitang flirt. Yung salitang flirt ito ay ginagamit ng ilang mga tao, mga babae, lalaki sa sanlibutan na sila ay hindi sila seryosong nakikipagkaibigan sa mga lalaki o babae in their opposite sex at sila ay parang nakikipaglaro lamang. Hindi sila seryoso. Yung salitang flirt, tinitingnan ko yung meaning nito ay ang isa sa pinapakita rito, to behave amorously without serious intent. Yung ilan ay sila ay nakikipag-flirt o sila ay nakikipag-relasyon sa kanilang mga opposite sex pero hindi sila ganun kaseryoso. But at the end, ay masumpungan nila ang isang suliranin. Alam nyo, kung bakit ko ginamit yung ganitong bagay, ay gusto kong puntahan ang isang pangyayari mamaya. Pupuntahan ko ang isang pangyayari mamaya. Dahil ang sinabi rito, balikan natin, you adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility, ay pakikipag-away sa Diyos. Therefore, whosoever wishes to be a friend of the world, make himself an enemy of God. Ang gusto kong tingnan natin, mga kapatid, ay ang isang pangyayari sa buhay ng isang lingkod ng Diyos at minsan ginamit ko na rin, ang buhay ni Samson. Ang buhay ni Samson ay hindi siya, ganun niya sineryoso yung mga bagay na kanyang ginagawa. Hindi niya masyadong sineryoso yung atipan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Dahilan siya ay isang Nazarite. Isa siyang, ibig sabihin ng Nazarite ay merong panahon ng Nazarite ba, pero merong mga tinatawag na ipinanganak sila na Nazarite. Yung tinatawag na Nazarite ay yung kanilang buhay ay naka-dedicate para sa Panginoon. Yung pagiging Nazarite ni Samson ay mula sa pagkasilang niya doon pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina. Bago pa lang ipanganak si Samson ay binigyan na siya ng bilin ng anghel ng Panginoon na sabi niya, ang iyong ipapanganak ay magiging Nazareo mula sa bahay bata, mula sa iyong tiyan hanggang sa kanyang kamatayan. Merong mga tinatawag na Nazarite vow
na ito ay ginagawa nila, na vow nila habang sila ay nabubuhay. Ibig sabihin, merong isang panahon na sila ay magtatalaga ng kanilang buhay, palagay natin, isang buwan o ilang buwan, na hindi sila magpapagupit ang isang lalaki, at itatalaga nila yung kanilang sarili na walang pang-ahit na dadaan sa kanilang ulo hanggang sa matapos nila yung panahong yun at kanilang itatalaga ang kanilang sarili para sa Panginoon. Pero meron naman tinatawag na Nazarite na mula sa pagkabata hanggang sa kanyang kamatayan. At ito ay si Samson. At ang sabi sa kanya ay doon pa lamang ang kanyang ina ay hindi na siya dapat uminom ng alak o kumain man ng mga produkto na galing sa ubas. At hindi siya pwedeng uminom ng anumang bagay na nakakalasing. At mula nang marinig niya ito, and then iningatan niya ang kanyang sarili hanggang si Samson ay pinanganak. Ngunit, alam niyo, si Samson ay nakita yung kalakasan sa kanya nang siya ay, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya. Ngunit, hindi niya ganoon binigyan ng pansin na napakahalaga yung kanyang Nazarite vow. Hindi niya nabigyan ng pansin dahilan may mga panahon ay kumakain siya ng mga bagay na hindi marapat, na galing sa bangkay ng hayop. At hanggang sa pagyaon ng kanyang buhay ay nagpasimula siyang dahilan marahil sa depression na kanyang naranasan, dahilan yung unang asawa supposed to be niya ay hindi niya napangasawa, kundi ibinigay ito sa kanyang sa isang tao na taga-Pilisteo, at doon nagpasimula yung galit niya. Pero ang aking pinibigyan ng punto ay dumating ang isang panahon sa buhay ni Samson na siya ay nakipag-flirt sa mga babae. At hindi lamang babae, kundi mga prostitute. At ang hindi alam ni Samson ay ganon magiging kaselan yung ganitong bagay. Dahilan sa huling pangyayari sa kanyang buhay, as we know this story, nang siya ay papunta sa kamay o sa kandungan ni Delilah. Mga kapatid, si Delilah ay nagpakunwari na siya ay iniibig. Alam nyo, gusto kong tingnan natin na ang pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig ng kaaway sa tao. Ang pagkakaiba ng pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, lahat ng iniisip ng Diyos para sa iyo ay para sa iyong kabutihan. Yan ang larawan, yan ang nature ng pag-ibig ng Diyos. Ulitin ko, ang pag-ibig ng Diyos, ang lahat ng kanyang iniisip, ang pag-ibig niya sa iyo, ang lahat ng bagay ay para sa kabutihan mo. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 29 verse 10. Sabi ng verse na ito. Jeremiah 29. Sa wika Tagalog, sabi ng verse na yan, sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo, aking tutuparin ang aking mga mabubuting salita na aking sa inyo sa pagpapabalik sa inyo sa dakong ito. Next verse. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa iyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan. Mga pag-iisip patungkol sa iyong kapayapaan o at hindi tungkol sa kasamaan. Ibig sabihin, lahat ng iniisip ng Diyos, ng kanyang bunga, ng kanyang pag-ibig ay para sa kabutihan ng lahat. Ng bawat isa na kanyang iniibig. At sabi niya,
upang bigyan kayo ng isang pag-asa at ng inyong huling wakas. Ibig sabihin, ng isang magandang bukas. Magandang hinaharap. So ang expression ng pag-ibig ng Diyos ay ang hindi lamang minsan na sabihin natin ang ilan ay hindi nagugustuhan dahilan, alam nyo, ang Diyos na umiibig, dahilan siya umiibig at ang dahilan at ang gusto niya ay ang iyong kabutihan, may mga panahon na siya ay sinasaway ang mga kanyang iniibig. Revelation chapter 3, verse 19 ay pinakita roon, lahat ng kanyang iniibig ay kanyang sinasaway at pinarurusahan. At itong naranasan ng Israel, naranasan dahilan ang Diyos ay umiibig sa kanya at dahilan sa pag-ibig ng Diyos sa Israel, nang sila ay magkasala, sila ay pinalo ng Diyos. Well, mga kapatid, ito yung ilang bagay na minsan hindi ginugusto ng mga tao. Pero alam nyo, ang banal na sulatan ay nagsasabi, mas mainam na raw mas mainam ang sugat ng kaibigan kaysa sa halik ng isang kaaway. Ibig sabihin, ang sanlibutan ay traidor. I will say once again, ang sanlibutan ay isang traidor. Siya ay nagpapakunwaring umiibig sa iyo, pero siya ay isang traidor. Samantalang ang pag-ibig ng Diyos, mayroong isang awit na nagsabi, the love of God is pure. It is pure. Ito'y dalisay. Pag sinabing dalisay, malinis, walang nakakubling pansariling kapakanan. Diba? Alam niyo ba na ang pag-ibig ng Diyos, all the benefits ay hindi lamang hindi para sa Kanya, kundi para sa bawat isa sa atin. All the benefits ng pag-ibig ng Diyos ay para ito sa bawat isa. Oo, at the end of the day, sabi ng banal na kasulatan, to the praise of His glory, to the praise of His grace, pero lahat ng ito ay para sa kabutihan ng bawat mga anak ng Diyos. It is for our good. Yan ang tinatawag na kabutihan ng Panginoon. So pinakita diyan, lahat ng aking kaisipan. Verse 11. Yung verse 11 ay nagpakita, ang mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa at ng huling wakas. Yung salitang huling wakas diyan sa ibang version ay pinakita, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for welfare, ito'y para sa kabutihan, and not for calamity, to give you a future and a hope. To give you a future and a hope. Now, mga kapatid, this, if we will differentiate the love of God and the love of the world, ito'y kapwa nagpapakita ng pag-ibig. Kapwa nagpapakita ng pagmamahal, pero iba ang pagmamahal na pinapakita ng sanlibutan. Ang pagmamahal na pinapakita ng sanlibutan, ino-offer niya yung mga bagay na gusto mo. Ibinibigay niya yung mga bagay na gusto mo, pero at the end of the day, kagaya ni Delilah, ikaw, yung tao na iibig doon sa kanya, ay ipagkakanulo niya. Ibibetray niya. Ibibenta niya. Dahilan kung ating babasahin ang Book of Judges, we don't have enough time. Kung yung babasahin ang Book of Judges, si Delilah ay inofera ng mga Philistines ng a certain amount of silver na ibibigay sa kanya kapag na napaamin niya si Samson sa klase ng kung bakit saan nakakubli ang kanyang kalakasan. Well, mga kapatid, ang kalakasan ni Samson ay hindi dahilan sa kanyang muscle. Ang kalakasan ni Samson ay ang Diyos na nagtumawag sa kanya. Yun ang kanyang kalakasan. At yung
tipan ng Diyos kay Samson na gagawin ng Panginoon sa kanya. At si Samson at mula nang binigyan ng ganitong kondisyon, si Samson o si Delilah para undermine kung ano man nasaan ang kalakasan ni Samson. And then from that time on, si Delilah ay humanap na ng paraan paano makukuha niya ang sekreto ng kanyang kalakasan. Tinatanong niya, sabi niya, di ba mahal mo ako? Kung mahal mo ako, dapat sinasabi mo sa akin kung saan nakatago ang iyong kalakasan. Nung una, ito nga yung sinasabi ko, nakipag-flirt siya. Ginawan niya ang ilang mga bagay na hindi siya seryoso. Hindi niya sinaseryoso yung ganitong bagay. Kunwari, sabi niya, kung tatalian niyo ko ng bagong lubid, ay ako'y manghihina kagaya ng isang ordinaryong tao. At heto, pinatalian kagad si Samson ng bagong lubid na hindi pa nagagamit. At sabi ni Delilah, Samson, ang mga Pilisteo ay nasa iyong harapan. At bumangon si Samson at pinutol yung lubid na nakatali sa kanya, kahit ilang ikid yun ay parang sinulid na dikit sa apoy na biglang naputol. At yumaon si Samson, bumalik kay Delilah. At sabi niya, akala ko ba mahal mo ko? At sabi niya, kung mahal mo ko, bakit hindi mo binubuksan sa akin ang iyong kalakasan? Saan naggagaling? Anong sekreto ng iyong kalakasan? Sabi niya, pasimula si uli siya na hindi siya ganun kaseryoso. At sabi niya, kung tatalian ako ng bagong yantok, ako ay manghihina na kagaya ng ordinaryong tao. At pinatulog siya, tinalian siya ng yantok. And then sabi ang Pilisteo na sa iyo at pinutol ni Samson ang yantok. Nakagaya ng sinulid lamang. At sabi niya, niloloko mo ko, hindi mo ako mahal. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang iyong kalakasan? Sabi niya, kung titirintasin niyo ang aking buhok ng 7 tirintas, manghihina ako. Tunguha siya ng taga-tirintas. At nilagyan ng tinirintas ng 7 habi ang kanyang buhok. At sabi niya, Samson ng Pilisteo ay nasa iyong harapan. At bumangon siya at yumaon. At sa huling pagkakataon, iniyakan na siya ni Delilah. Sabi niya, hindi mo talaga ako mahal. Kung mahal mo ako, ay sabi niya, sasabihin mo sa akin ang iyong kalakasan. Hindi siya ganun ka seryoso na siya ay nilililang na at dinadaya na siya at gusto ay makuha ang kanyang sekreto. At heto naman si Samson. Ang kanyang sekreto na dapat ay para sa Diyos lamang. At sila lamang ang merong covenant sa ganitong bagay ay dinisclose niya kay Delilah. At sinabi niya, ako ay isang Nazarite mula pa sa pagkapanganak ko. Ang buhok na ito na mahaba ay siyang tanda ng aking pagiging Nazarite at siyang susi ng aking kalakasan. At nang sabihin yun, alam na ni Delilah na si Samson ay pinuksan niya ang kanyang puso. Sabi niya, halika kayo, once and for all, sabi niya sa mga Pilisteo. Once and for all, alam ko, sinabi niya na ang laman ng kanyang puso. At nang sinabi niya ito, kinuha ng mga Pilisteo ang pangakong pera, salapi o pilak na tinimbang sa pinagkasunduan nila at binigay sa kanya. At siya kumuha ng tagapag-ahit ng kanyang buhok at inahitan si Samson. At nang maihitan si Samson, yun ang hindi, kahit ako man ay nagtataka sa ganitong bagay, naahitan si Samson na wala siyang kamalay-malay. But brothers and sisters, dito pinapakita, at ang sabi ng banal na kasulatan, nang dumating ang panahon na siya ay sinabihan, Samson, ang Pilisteo ay nasa iyong harapan.
At sabi ni Samson, babangon ako na kagaya ng dati. Puputulin ko ang lahat ng nakatali sa akin na kagaya ng dati. Pero sabi ng banal na sulatan, hindi niya alam na ang Panginoon ay umalis na sa kanya. Ano sabi ng verse na binabasa natin kanina? Do not love the world, neither the things that are in the world. Because if you love the world, the love of the Father is not even in Him. Ang Panginoon ay umalis na sa kanya sa panahon yun at nang kanyang gustong putulin ang nakataling tanikala na sa kanya, kadena na ang nilagay sa kanya, hindi niya na maigalaw ang kanyang katawan dahilan ang Panginoon ay umalis na sa kanya na siyang source ng kanyang kalakasan. At siya ay hinuli at dinukot ang dalawang kanyang mga mata at siya ay naging bulag. At mga kapatid, ang isang sa bagay na makikita natin, ang bagay na ginawa ng mga Pilisteo kay Samson ay ginawa siyang tagapaggiling doon sa isang malaking gilingan. I can imagine mga kapatid na yung gilingang yun ay supposed to be baka yung humihila o nagtutulak ng gilingan. Pero ibig sabihin, si Samson, ang kanyang kalakasan ay nagpasimulang unti-unting ibinabalik ng Panginoon. Dahilan, itong pinakamaganda mga kapatid, sa biyaya, sa pag-ibig ng Diyos, ang iniisip ng Diyos sa bawat isa ay ang ating kabutihan. At dumating ang panahon na si Samson ay ginawang tagapaggiling. Sa panahong ito, ang kanyang buhok ay humahaba na. Can you imagine na ang gilingang iyon ay napakalaking gilingang bato at ito ay hinihila o nilalagyan ng pamatok ang baka na siyang nagtutulak doon sa malaking gilingan. Pero si Samson ang ginawa nilang tagapaggiling. At sa panahong ito ay makikita natin ganito katuso at ang si Delilah ay naalala ko minsang paksa ng ating kapatid Barbanham, a deceived church by the world. Ginamit niya ang paksang ito. A deceived church by the world. Ang isang iglesia na pinakita niya na nadaya ng sanlibutan. At ginamit niyang text ang buhay ni Samson sa panahon ito. At pansinin ninyo mga kapatid, balikan natin yung verse na ating binabasa kanina. Sabi ng verse na yun, verse 17 ng chapter 2 ng 1 John. For the world is passing away, and also its lust. So, pinakita rito, the world is passing away, and also its lust. Kung babalikan natin, yung pinapakita ng unang talata ng verse 16 ay pinapakita niya na ang paglipas ng mundong ito o pagkawala ng mundong ito ay kasama, kapag nawala ang mundong ito, ay kasama ang kanyang mga pita, kasama ang mga bagay na narito sa mundong ito. At sabi niya, pero pinakita niya, yung unang praise ng verse 17, sabi niya, the world is passing away. Kung ang tao ay iibig sa sanlibutan, kapag lumipas ang sanlibutan at nawala ang sanlibutan, kasama siyang mawawala nito. Nakuha niyo yung punto ko mga kapatid. Ulitin ko, kapag ang tao ay umibig sa mundo at ang mga bagay na mundong ito, nang dapat na pag-ibig ay ibigay niya sa Panginoon, ang mundo na kanyang iniibig ay mawawala at siya'y kasamang mawawala nito. Ang pangyayaring ito ay kagaya ng pangyayari sa buhay ni Samson. Dahilan kanyang inibig ang babaeng ito,
at binuksan niya ang kanyang lihim na dapat ito ay para sa Panginoon lamang. Then, dinukit ang kanyang dalawang mga mata. Pero, isang araw, ginawa siyang laruan ng mga Pilisteo. At pinagmamalaki dahilan ito'y panahon ng piyesta ng kanilang mga Diyos, ng kanilang Diyos. Diyos-Diyosan nila. At ipinagmamalaki nila na si Samson na kanilang kaaway ay ibinigay ng kanilang Diyos sa kanila. At sa isang pagkakataon, siya'y pinaglalaroan, pero sabi ni Samson, tinawag niya yung isang bata at sabi niya na taga-akay sa kanya, ilagay mo ang aking dalawang kamay sa pinakapatibayan ng pinakagusaling to. At inilagay siya doon sa pinakapagitan ng dalawang patibayan ng gusali. At alam niyo, ang sigaw ni Samson at sinabi niya, Panginoon, bayaan mong ako'y mamatay kasama ng mga Pilisteyong ito. At aking ipaghiganti ang aking mga mata. Ang Book of Judges chapter 16, verse 28 ng chapter 16. Then Samson called to the Lord and said, O Lord God, please remember me and please strengthen me just this time, O God, that I may at once be avenged of the Philistines for my two eyes. And Samson grasped the two middle pillars on which house rested and braced himself against them, the one with his right hand and the other with his left. And Samson said, Let me die with the Philistines. And he bent with all his might, so that the house fell on the lords and all the people and who were in it, so the dead whom he killed at his death were more than those whom he killed in his life. At si Samson ay namatay na kasama ng mga taga-Pilisteo. So ito yung pinapakita ng verse nito, na sino man na iibig sa sanlibutan, sa panahon ng paglipas ng sanlibutan, siya kasamang lilipas na kasama ng sanlibutan. Nakukuha niyo ba yung punto, mga kapatid? Dahilan, kung sino ang iniibig ng sino man, most probably, sila ay magsasama noong kanyang iniibig. Nang si Enoch ay inibig ang Diyos at siya lumakad na kasama ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, then Enoch walked with God and he was not, sapagat siya'y kinuha ng Panginoon. Kung sino ang iniibig ng tao, sasama siya doon sa kanyang iniibig. Diba? So walang sino man na nag-iibigan na maghihiwalay. Kung sino ang kanyang iniibig, ay doon siya sasama. At kung ibigin ng tao ang sanlibutan at ang mundong ito, then siya ay mapapasama sa mundong ito sa panahon ng kanyang pagkasira at pagkawasak. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, the world is passing away, and also its lust, but the one who does the will of God lives forever. Sa wikang Tagalog, pinakita rito, sabi niya, ang sanlibutan ay lumilipas at mga kasamang pita niyaon. Ngunit, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan o mananatili magpakailan-kailan pa man. Sila ay isasama ng Panginoon at ang kanyang kalikasan ay maging kagaya ng kalikasan ng Panginoon. Tingnan natin ang ilang mga
talata sa ating bago ang ating pagtatapos. So pinakita rito ng first John na ating binibigyan ng pansin kanina. Pinakita ron, the world is passing. Ang sanlibutan ay nawawala at kasama ng mga pita nito. Sabi sa isang talata ng 1 Corinthians chapter 7, verse 31. 7 verse 31 ng book of 1 Corinthians. Sabi nito, and those who use the world as though they did not make full use of it. For the form of this world is passing away. Yung mga bagay na narito sa mundong ito ay madaling lumilipas, nawawala, madaling naglalaho. Madaling nauubos o nawawala, is passing away, sabi ng banal na kasulatan. So pinakita rito ng isa pang verse na gusto kong bigyan natin ng pansin. So, ni-establish natin ang sino man na ang warning ni Apostol Juan na sabi niya, huwag niyong ibigin ang sanlibutan dahil kung iibigin niyo ang sanlibutan, anuman ang magbagay na mangyayari sa sanlibutan, kasama kang kung ano mangyayari sa sanlibutan, gayon ang mangyayari sa taong umiibig sa sanlibutan. Kung ang sanlibutan ay pupuksain, then kasama ang mga tao na umiibig dito na sa sanlibutan. Sa isang verse, tingnan pa natin. Dahilan dito sa isang pangusap ng ating Panginoon. Sabi niya rito sa chapter 10 ng book of John, verse 29 and verse 28 and 29. Sabi rito, I give them, and I give eternal life to them, and they will never perish. Binibigyan ko sila, ang sabi ng ating Panginoon. So, sino man ang iibig sa ating Panginoon, sabi niya, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at sila ay hindi mapapahamak. And no one at walang sino man at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. My Father who's given them to me, sapagkat ito'y statement ng ating Panginoon, ang Ama na nagbigay sa kanila sa akin. Sabi niya, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa kamay ng Ama. Well, kung sino ang iniibig ng tao ay magiging gayon siya. At kung ano ang mangyayari doon sa kanyang iniibig, ganun ang mangyayari sa kanya. At kung ibigin ng tao ang mundong ito, ang sanlibutan ito at ang mga bagay na narito sa ibabaw ng sanlibutan, alam niyo ba, isang araw, ang mundong ito ay inihula ng banal na kasulatan na ito'y susupukin ng apoy. Hindi sa panahon ni Noah, ito ay inapawan ng tubig at ang mga tao na narito sa ibabaw ng sanlibutan ay nangamatay. Ngunit ang sanlibutan ito, ang mundong ito ay nakalaan sa apoy. Ngunit salamat na lamang sa mga taong umiibig sa ating Panginoon, may nakapangakong pag-agaw sa kanila. May nakapangakong pagkuha sa kanila at itatakas sila sa mundong ito. At sa panahon ng pag-agaw sa kanila at pagtakas sa mundong ito, and then sila na mga maiiwan sa ibabaw ng sanlibutan, sila ay kasamang mamamatay o mapapahamak kasama ng mundong ito. So what happened to Samson?
kung ano nangyari kay Samson. Bagamat ito ay isang paglalarawan, ang paglalarawan ng inibig ni Samson, si Delilah, ay siya'y namatay na kasama ng Pilisteo. Ulitin ko mga kapatid, hindi pwedeng paglaraan ng tao si Satanas. Dahilan si Satanas, he meant business. Hindi mo siya pwedeng biruin, hindi mo siya pwedeng i-flirt, dahilan napakaseryoso niya. Dahilan kung ang isang tao ay nagbibiro, ang kaaway ay hindi nagbibiro. Pag pinag-usapan natin ang larangan ng tinatawag na mga paligsahan, ay kinakailangan mong seryosohin ang bawat bagay. Naalala ko ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabi niya, fight a good fight of faith and lay hold on eternal life. Makipagbaka ka ng isang mabuting pakikipagbaka at iyong tanganan ang buhay na walang hanggan. 1 Peter chapter 1 verse 24 to 25, sabi rito, sabi lang ng 1 Peter 1:24, sabi ng verse na ito, verse 23, for you have been born again, not of seed which perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. And verse 24, so mapapansin nyo, kapag nakakapitalize, it is a quotation from the Old Testament. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls off. So pinakita na ang kaalaman o ang katawan ng isang tao ay kagaya lamang ng damo. At ang sanlibutan ay ganoon din sa kanyang kalalagayan. At sabi niya, at lahat ng kanyang kaluwalhatian, kagandahan man, kahusayan man, katalinuhan man, lahat ng meron ng isang tao, ito'y kagaya lamang ng damo. Na ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta at nalalagas. But verse 25, ang isang bahagi rito. But the word of the Lord endures forever. The word of the Lord endures forever. Kung ikaw ay iibig sa Diyos at sa kanyang mga salita, kung paano ang Diyos at ang salita ay mananatili, ikaw ay mananatili din naman. So, whosoever siman ang paglalaanan ng tao ng kanyang pag-ibig, ay magiging ganon siya kung sino ang kanyang iniibig. Sabi ng Book of Psalms, ang tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan ay magiging kagaya siya ng Diyos-Diyosan na yun, na isang pipi at di nakapagsalita. But the word of the Lord endures forever, and this is the word which was preached to you. At ito ang salita na ipanangaral sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, as John gives warning sa mga mananampalataya, then ang warning na ito, sabi niya, agapaw not the world. Do not love the world. Ang pag-ibig na yan na iyong dapat ibigay ay para sa Diyos lamang. At kung ikaw ay ibig, sabi ng last verse, ng verse 17, the world is passing away and also its lust, but the one who does the will of God lives forever.
Salamat sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang banal na kasulatan ay nagpakita sa isang talata ng Book of John na sabi niya, sino mang iibig sa akin at ako ay kanyang paglilingkuran, ay sabi niya, ay kung saan man ako naroroon, siya ay doroon din naman. Sino ang iyong iniibig, ay isasama ka ng iyong iniibig. Praise be to God. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo sa gabing ito at ating pupusin ang pangangaral ng mga salita ng Diyos. I hope ang mga salita ng ating Panginoon ay laging may hatid na biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. At ito ay salita ng buhay na pinapakita that this is the principle of life na binibigay sa bawat isa sa atin. Habang ating inaawit ang isang simpleng awit, kung magawa natin bitin yung I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. At sabi ng praise na yan, I could never outlove the Lord. Hindi natin pwedeng higitan ang kanyang pag-ibig na ibinigay sa atin. Meron pang isang awit na nagsabing, the more that I love Him, more love He bestowed. Kanyang tinutumbasan. Kung tayo iibig sa Kanya, ang uri at antas ng pag-ibig na ating ibibigay sa Kanya ay Kanyang hihigitan pa. Kanyang tutumbasan. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Sing the song. We want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. I could never outlove the Lord. Sing it once again. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. And I could never outlove the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Ating iko ang ating mga ulo sa oras ito. Bago tayo dumulog sa panalangin, alalahanin natin mga kapatid, ang kaaway, sabi pa ng ating pinakita kanina, he meant business. Hindi siya pwedeng biruin ng sino man. Hindi tayo pwedeng makipaglaro
sa mundong ito. Hindi natin siya pwedeng paglaruan kahit man ang kaaway. Dahilan, sabi ng Book of Revelation, siya ay lasing sa dugo ng mga banal. Siya ay uhaw sa bawat mga kaluluwa ng tao. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay ang lahat, ito ay sacrificial, ito ay sinakripisyo ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. At lahat ng kanyang iniisip sa atin ay pawang para sa ating kabutihan. Ang kaaway iba, siya ay mandaraya. Kanyang ibibigay ang gusto ng isang tao, but at the end of the day, kukunin niya ang tao at isasama niya sa kapahamakan. Ngunit ang Diyos, sa kanyang napakasaganang pag-ibig, sino man na umiibig sa kanya ay kanyang isasama. At sabi niya, saan man ako naroroon, ang aking lingkod, siya rin naman ay turoon. Hallelujah. Praise God. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras nito, nagpapasalamat kami sa napakasaganang pag-ibig na yung pinapakita sa amin. At Lord God, binubuksan mo rin sa amin, Panginoon, ang mandarayang pag-ibig ng mundong ito at ang mandarayang pag-ibig ng kaaway. Pinakita ng kaaway ni Satanas sa babae ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Siya inintay, siya dinaya at sinabing, hindi ka mamamatay, kundi ikaw ay maging kagaya ng Diyos. At alam ng Diyos na hindi ka mamamatay. At nang kanyang makita ang bunga at siya ay kumuha at kumain, then hindi niya alam kung ano ang kapalit ng bagay nito. Sila ay napalayo at napawalay sa Diyos. Pinatinaboy sa halamanan at sila nagpasimulang nagbukid at ang babae nakaranas ng hirap sa kanyang panganganak. Ngunit Lord God, hallelujah, salamat sa iyong dakilang pag-ibig na sinugo mo ang iyong bugtong na anak. At ang plano mong ito ay upang ibigay sa amin. Sabi ng iyong mga salita, ang kaaway na parito upang sumira, magwasak, magnakaw, at pumatay. Sapagkat siya'y kaaway, siya isang magnanakaw, siya isang deceiver, siya isang mapaglinlang. Ngunit ikaw ay naparito upang kami ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Panginoon Diyos, nais naming pagtiwalaan ang iyong pag-ibig at nais naming umibig sa iyo ng kasama, ng kagaya ng pag-ibig na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. At ang pag-ibig na yan ay sa pamamagitan ng pag-iingat ng iyong mga salita. At kung ingatan namin ang iyong mga salita, Panginoon, ang salita ay mananatili. Ang iyong salita, ang iyong pangako ay hindi magbabago, hindi magmamaliw, at hindi mawawala. At gayon din naman ang bawat isa sa amin na hindi kami mawawala at hindi kami mapapahamak. Ngunit Lord, sino man na umiibig ng mundong ito at ng mga bagay ng mundong ito, ang mundo ay mapapahamak at magdurusa at susunugin, Panginoon, at ang mga tao na umiibig na kasama, hallelujah, kagaya ni Samson na mapapahamak na kasama ng mga kaaway. Lord God, salamat at ang mga salita mo na pinakita mo kahit man sa lumang tipan ay upang ipakilala sa amin at bigyan kami ng warning, Panginoon. Ngunit Lord, narito kami, binuksan mo ang iyong masaganang biyaya at ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Lord, nais ka naming
paglingkuran. Nais namin ibigay sa iyo ang aming buhay. Nais namin ibigay sa iyo ang aming kalakasan, ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming buong pagkatao, at ipaglingkod sa iyo, Panginoon. At sa ganitong paraan, hallelujah, ay tutumbasan mo rin naman ang pag-ibig na yung matatanggap mula sa iyong mga anak. At Lord God, ang pag-ibig na ito, na yung itutumbas, Lord, ay yung iyong pagpapakahayag ng iyong sarili sa bawat isa sa amin. Hallelujah, we believe it, Lord God. Sinasampalatayan na namin ang ganitong bagay. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, sa babala na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At nagbibigay kami ng kapurihan sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa ng mga kapatid na narito sa gabing ito. Hallelujah. Bayaan mong ikaw ay kanilang paglingkuran. Di lamang sila, kahit man ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, Lord, paglilingkuran ka ng bawat isa sa amin ng buong aming puso, buong pag-iisip, buong kalakasan, buong kaluluwa, at buo ng aming mga puso. Hallelujah. Sapagkat hindi namin kayang lagpasan ang uri ng pag-ibig na iyong binigay sa bawat isa amin. To you, we bring all the honor, the glory, and the thanksgiving. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Blessed be your name, O Lord God. Oh, blessed be your name, O God. Blessed be your name. Wonderful name, Jesus. Amen. Amen. And amen. Praise God. Hallelujah.